Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gawa ng kaliwan na galing ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng crime rate down in November. Ayon sa ating PNP ay bumaba yung crime reports o crime rates ng 12.86% nitong November. Ang index crimes ay bumaba ng ilang porsyento o itong focus crimes kagaya ng murder, homicide, rape, physical injury, carnapping of motorcycle, vehicles, and theft. Yan yung mga focus crimes o index crimes. So, bumaba ng ilang porsyento yan ngayong December compared to the last na mga na index crimes or focus crimes. Bumaba ang mga kasong ito nitong November, ang mga kaso sa focus crimes, no? At ang The Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito, ng crime rates down in November ay ating pasalamatan ng ating pamahalaan mula sa kapulisan sa kanilang development na ito sa kanilang pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Ang pagbaba ng mga kaso mula sa focus crime ay malaking bagay sa seguridad ng mga tao o mamamayan upang makaiwas sa krimen na mabibigat yan. So, ayon sa ating kapulisan, ito ay sa ibayo ng ating kampanya ng ating kapulisan ay nagagawa nila na mapababa yung crime rate. Ito ay magandang development ng ating PNP na nagkakaroon ng pagbaba yung ating criminality. Kagaya niya ng focus crime, kung saan yung focus crime, index crimes na yan ay mabibigat na mga kriminal na kagaya ng murder, yung mga homicide, ganyan, theft, yan, physical injury, rape. So, kung bumababa yan, so may malaking bagay ito para yung mga tao ay nababawasan yung mga ganitong klase ng mga krimen na nangyayari sa ating lipunan. So, mabibigat na krimen kasi ito. Kaya dapat ito ay talagang napag-ibayo ng ating PNP na itong krimen na ito makontrol nila. At kaya ng iba't iba rin mga kriminalidad na may mabibigat din ng mga sentensya at perwisyo sa kanilang mga biktima. So, naging mahusay ang akbangin ng ating PNP sa pagpapatupad ng tungkulin kung bumaba ang crime sa bansa, particular sa focus crimes yan. Ang PNP ay paigtingin na lubos nitong paglilingkod upang patuloy na makontrol at mawawasan ng lubos sa mga krimen sa bansa. Gayon din ay maglingkod at iwasan ng pang-aabuso o paggawa din ng krimen upang hindi maging mas malaking problema ng ating lipunan kung pulis ang magiging kriminal o abuso. Yan sana patuloy na paigtingin ng ating PNP ang kanyang peace and order approach o yung kanilang serbisyo para protektahan ang sambayan ng Pilipino from this focus crime and siyempre lahat ng krimen. At siyempre, sa pagpapatupad nyo ng tungkulin ay respeto nyo yung karapatang pantao para anuman niyang any crimes, focus crimes, lahat ng krimen. Yan man ay pinakamataas na krimen na dapat ninyong supilin, pairali ng karapatang pantao. Sumunod sa batas, iwasan yung pang-aabuso. Para sa gayon ay yung ating kapulisan ay hindi maging dagdag pa ang kanilang pagkakamali sa mga krimen na kanilang sinusupil. O sila pa yung maging problema na sila pa yung gagawa ng krimen, kaya iwasan yung pang-abuso from abuse the authority or sila na mismo yung gagawa ng mga kriminalidad. Aside from hindi mabuti yung abusado silang sumupi ng mga krimen. Lalo na kung sila ay talaga wala namang sinusupil, ay nilalabag nila yung batas at lumalabag sila sa karapatan ng tao. Yun ang mabigat doon. Kaya iwasan ng ating kapulisan yung malabag yung batas at karapatang pantao para hindi naman sila makapang-abuso. O iwasan nilang sila yung mabuso na sila mismo yung gagawa ng halimbawa murder o homicide na
sa kanilang ginagamit nila yung uniform nila out of operation nila o out of uniform service, kundi sarili nilang na gagawa sila ng krimen na mga illegal, tapos may kasamang murder, mga homicide, mga ganon. So sana ay maiwasan ng ating PNP yan. Hindi sila matem gamitin yung uniforme, kanilang kapangyarihan para dyan, kadahilan ng pera o anumang o kanilang posisyon whatsoever na sila kaisa ng mga sindikato at kaisa sila ng mga nasa pamahalaan din ng mga gumagawa ng hindi mabuti, lalo na yung mga politikong mga abusado na gumagawa ng krimen. So kaya ang ating PNP magabayin kayo ni Bandera Santa Maria para maiwasan nyo yung pang-abuso, abuse of authority, and kayo na mismo yung gagawa ng krimen. Sana magabayin kayo para kayo patuloy na pumoprotektahan ng taong bayan. Huwag kalimutan anumang krimen yan. Yaman ay anumang paglabag sa batas, focus crimes, o lalo yung paglaban sa droga na nagkaroon ng problema na maraming nalabag na batas na paglaban sa droga. So, hindi dapat lalabagin yung batas anumang krimen ng inyong o pagpapaira ng peace and order. Yaman ay mabigat man ang pagsumpo dyan, kung yaman yung may pinakamataas na krimen, ay huwag gamitin huwag labagin ng batas at huwag umabuso. Yaman ay laban sa droga, o maging yung insurgency man yan, ay sumunod kayo sa batas, laban. Sundin nyo yung IHL, sundin nyo yung human rights, kasi may mga tao na nare-redta, may mga tao na dadamay kapag kayo umaabuso at mali ang mga pagsupil. Di ba? O kaya gawin nyo na kapag kayo ay nagpapatupad ng batas, huwag kayong aabuso, anumang krimen yan. At maging yung particular ng mga yan. Di ba? Yung focus crimes, yung ganyan po, at yung ibang mga krimen na yan, nakagaya niyan, na yung against drug, insurgency, di ba? Na dapat ay huwag aabuso. Kasi nga, kapag umabuso ka, ayun, kagaya ng nakaraan, hanggang ngayon ay nagkakaroon ng marami nag-a-appear ng justice dahil nga raw sa injustices ang pagpapatupad against drugs. At saka, yan mahirap doon, no? Kaya kinakailangan ay huwag labagin yung batas sa pag-after niya. So, yan. Kaya yung ating PNP ay maging makatarungan sa kanilang pagpapaigting, magabayan kayo ng Panginoon Diyos. Yan ay ang PNP ay paigtingin na lubos nitong paglilingkod upang patuloy na makontrol at mabawasan ang mga krimen sa bansa. Gayon din ay maglingkod at iwasan ng pang-aabuso paggawa ng krimen upang hindi maging mas malaking problema sa ating lipunan o pulis sa magiging kriminal. So ating dalangin ang gabay ni Mother Mary at maliwanagan ng kapulisan at maglingkod ito na mabuti at makadiyos sa gabay ng Panginoong Kristo at manalig ng lubos sa Kanya. Naway, protektahan din ang ating kapulisan at pamalanlaban sa mga kasamaan. So yan yung ating dalangin din natin, sana maliwanagan kayo para kayo maging matibay sa pagpapatupad ng tungkulin, hindi kayo nagkakamali, at magabayan kayong hindi magkamali at matempt na gumawa ng direktang krimen. At kayo protektahan din naman na hindi kayo mapahamak, hindi kayo magawa ng krimen din sa pagpapatupad ng inyong tungkulin. Sapagkat kailangan naman talaga natin ng kapulisan, kailangan natin ng gobyerno for peace and order. Dahil mayroon taong hindi talaga nakaiiwas gumawa ng masama, hindi sila nagagabayan ng mabuti, kahit na ganun ang paggabay ng ating banal na Panginoon Diyos, ng ating common na paggabay ay kahit ng ating edukasyon sa mga tao at iba't ibang mga gabay ay nakagagawa pa rin ng krimen. So may natetem na gumawa ng masama na kinakailangan resolbahin ng ating pamahalaan at hindi po pwedeng hindi, sapagkat patuloy na gumagawa ng hindi mabuti yung mga tao kapag hindi ikilusan ng ating pamahalaan. So muli, ang kaliwanagan ng Banal na Santa Maria ay gumabay sa ating pamahalaan at mamayang Pilipino. Yung mamahalan ng mabuti, matuwid, tuwalin yung karapatan ng tao, patas ng hustisya, at iwasan yung pang-aabuso, katiwalian, opresyon, yan. At yung mamamayan naman, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paglabag sa batas. Suportahan yung pagpapatupad ng karapatang pantao, patas ng hustisya, mabuting pamamahala. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng mapayapa, ayon sa karapatan, maunlad. Sa lahat, makakapanampalataya tayo sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo ng magaan. At
hindi tayo nagkakaroon ng magulong pamumuhay. At gayman, kahit na ano pang gulo ng kinasasapitan ng pamumuhay natin, naghihirap man tayo, huwag tayong manawalan ng pananampalataya sa ating Panginoon Diyos at patuloy natin palaganapin at pairali ng kabutihang gabay ng ating banal na Panginoon Diyos. Kagaya ng ating pagbabahagi na tayo patuloy magpalaganap nito at gabayan ang mamamayan, ang lahat ng tao. Maganda nga po sa inyo lahat. At God bless you. Sana nakapagsabawas naman ng The Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo opinion, komentaryo at konsultasyon sa dito. Maganda nga po sa inyo lahat. God bless you.